So right now, meron po akong ibibigay na isa pa sa inyo, pero hindi ko na kayo bibitinan. I will show you the title of this tonight. Ano sabi diyan? God's! Kasi tapos na ang 2023, ito na yung final reminder. Tapos na rin ng January. Okay, God's final reminder, I'm doing a new thing in your life this 2024. Amen? How many of you are excited tonight? Okay, so kailangan po excited tayo, okay? Ito na po yung final reminder ko sa inyo lahat na galing kay Lord. And I know, naniniwala ako na kailangan natin lahat ang final reminder sa gabing ito. Alam niyo po, as we move to another venue, sa isang mas malaking venue po kaysa dito, palagay ko importanteng maintindihan natin yung message tonight. As we move to February, January, talaga pong 2024 na. Ramdam na natin 2024. So dapat po mag-grasp natin itong message to tonight, okay? Actually, I have several passages that I would like to share to you sa gabing to na didiinan natin as a reminder from the Lord. But what I would like to do right now is babalikan muna natin yung scripture ko from Isaiah 43 last week. Di ba? Yung last verse na binigay ko sa inyo. At yung diniinan ko sa inyo last week. And this is what I would like you and me to focus starting this year. Sige po, pakibasa nga natin na, Nak. Sige nga, pakibasa. Behold, I will do a new thing. I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Amen. So ito po yung pinasasabi ni Lord sa ating lahat sa gabing ito. Yan pong message niya, yung verse na yan mismo, yan po yung verse sa pangahawakan natin lahat pagpasok ng 2024. Amen? Yan po yung verse na ating pangahawakan lahat. And I want you all to put this verse in your heart starting tonight. Whatever trials and difficulties ang experience mo last year, or you might be in the middle pa rin ng hardships mo right now, don't ever forget that the Lord, that God is doing a new thing in our lives. Amen? And this is what the Lord wants me to say to each one of you. He will gonna do a new thing sa buhay ninyong lahat. Sabi ni Lord, sabihin mo sa kanila yan. Amen? Sabihin mo sa kanila that I will gonna do a new thing in their lives. Come on, if you receive that, shout aloud, hallelujah for that. So today is like part 3 of my encouragement to you. Part 3 na po to, final na to. The fact is, God wants to take all your circumstances, gustong kunin ni Lord yung lahat ng sitwasyon na meron ka, lahat ng trials natin, lahat ng difficulties, challenges, and all your problems, and all your issues that we're facing, ang sabi ni Lord, i-remind ka, lahat kayo, each one of you, that is doing a new thing in your life this 2024. Amen? This year, 2024, God is ready to change your circumstances. Kaya niyang baguhin yung iyong pinagdaraanan. Kaya nga sabi ko, final reminder na ito. So, pakisabi mo sa katabi mo, final reminder na to. Okay? Sa kabila, sabi mo, final na talaga to. Amen? So, I thought, mga anak, I should spend some time today, again, telling each one of you what is God's plan. Ako po kasi, nasabi ko sa inyo one day, pag bumalik po ako, ang unang-unang ayusin niya yung top. Kaya po, napakarami ko hinihintay galing kay Lord ngayong taon na to. Ang dami po. At sana kayo rin. Kalimutan natin nakaraan. Focus tayo ngayon sa gagawin ni Lord this year. Amen? So, paano yung plano makaka-relate sa buhay natin? Because listen to this. I believe marami sa inyo is dumadaan sa maraming experiences sa buhay. You got some problems even in this part of the year. Kahit ngayon, parang hindi natatapos yung problema natin. Nakadikit pa sa 2023 hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Amen. Hindi lahat tayo naka-breakthrough, tama? Meron naka-breakthrough, pero hindi lahat. You got some problems even in this part of the year. First part ng January of the year. But I'm ready to tell you what's going on to happen. We will believe tonight, remember this, na si Lord lahat ang gagalaw simula sa gabing ito. Amen? Are you following me? Now, basahin natin ulit this time sa Tagalog para maintindihan natin. Pigain natin ng gute. Ang sabi niya rito, masdan mo. Ayan yung Tagalog. Sabi mo sa katabi mo, masdan mo.
In other words, tingnan mo with your spiritual eyes. Tingnan mo, di ba? Ano sabi niya? Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Amen? Baka hindi mo lang nakikita spiritually, nangyayari na. No? Ayan, kung meron kang pagsubok na pinagdaraanan, meron pa rin challenges right now. Like what I told you in my preachings before, the more na marami kang pagsubok, the more na on the way ka sa calling ni Lord. Tama? So wag mong damdamin. Tingnan mo in spiritual eyes. Dahil kung meron man nangyayaring ganon, on the way ka sa calling ni Lord sa buhay mo. Tama? Kasi bakit? Kasi nilalakaran mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. Kaya ka merong ganong mga trials. Tama po ba? Now, kaya sabi ko sa inyo, buksan mo yung spiritual eyes mo. Kasi ang sabi susunod, hindi mo pa ba makita? Ayan, no. Hindi pa ba makita? Tinatanong ka ni Lord, bulag ka daw ba? Amen? Sa tagal mo na daw dyan na nakikinig ng mga mensahe sa pulpito, hanggang ngayon ba, hindi mo pa nakikita? Tama? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, open your spiritual eyes. Sabihin mo. Then, ang sabi po sa last statement, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yan po yung Tagalog ng binasa natin kanina. And listen to me carefully. This is very important. I want to highlight yung sinabi ng Panginoon dito na gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Now, although nadiinan ko ito ng konti last week, but tonight, mas lalo kong didiinan sa gabing to. Kasi last part na to last week. Disyerto in English is wilderness. Sabi nyo nga, wilderness. Isa pa, sabihin nyo, wilderness. Now, let me show you the part in Scripture in English. Sabi rito, I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Now, andito po yung revelation ni Lord. Listen to me carefully. I want to take a few moments here. Try to break it down, this part of the verse today. Because God has a new revelation that I want to talk about tonight. He says, I will even make a road into your wilderness. That's what it says. Amen. Yun po yung sabi. Now, allow me for a few minutes to talk about the word wilderness. Ano po ang pagkakaalam nyo sa salitang wilderness? Pag nakita mo wilderness, ano ibig sabihin yan? Amen? I'm sure many of us can relate to that. Pag sinabing wilderness kasi, yan yung mga experience natin sa buhay natin na hindi maganda. Tama? Because some of you may be experiencing troubles in your life. That's what we call wilderness. Ang tawag po natin daw wilderness. In fact, from June till around the month of September, grabe po yung lubog ko sa wilderness last year. No po? Nakalubog ako sa wilderness. Noong June to September po. Nakabangon lang ako ng konti no October na. Dahil sa mga nabasa kong yan. I could really say that we were in the middle of our wilderness experience last year. Ako po mismo, sobrang ramdam ko revelation ni Lord in those days. And the Lord has revealed me this message that He wanted me to share to all of you tonight. And when we say wilderness from the scriptures, it can be trouble. Tama? Hello? It can be difficulties, problems in our life. And the word wilderness is a place that people don't like. Isang lugar to na aayawan mo, hindi ka papayag na nandiyan ka sa wilderness. Why? Because none of us would like to be in a place like in the middle of nowhere. Ang wilderness mo, isang lugar na para ka nasa gitna ng kawalan. Amen? Are you with me? A place where you don't know where you're going. A place you don't know what experience you're gonna have or you're gonna experience. Ano yung mararamdaman mo pag nandiyan ka? Nobody likes it. Nobody will even dream of it. Walang gugusto niyan. No one of us will be in the middle of nowhere. Hindi natin gugustuhin. In other words, walang isa man sa atin ang mangangarap na mapunta dyan. Sa wilderness na yan. Yung lugar na yan, na kung tawagin natin is wilderness. And God is saying tonight, listen to this, what I'm going to do is bring a road
into your wilderness. Yun yung sinasabi niya kanina. Mga anak, look at me. For me, this is a very profound scripture. So po, yung powerful na place, na po, yung lugar na yan. And tonight, I want each of you to recognize and understand. Remember, yung message ni Lord tonight. Ano yung sabi niya? Let me read it to you. Meron po isang part sa Exodus na ginamit dyan. Tingnan nyo. Sabi po rito. Sabi rito, pakibasa anak, pakibasa. So Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Amen. This is the part where Israel came out of Egypt. Tama? Yung part na yan, yung lumabas sila ng Egypt, now inilabas sila ni Moses sa Egypt, then kaaahon lang nila sa Red Sea. Yung kinukwento kanina ni Gab sa kanyang tithes and offering, yung stop, inilubog sa tubig, bumukas yung daan, tama? Yung tubig, bumuka, naging dry land. So pag-ahon nila doon sa dry land na yon, ito na yon. Yan na yung part na yan. Sa scripture says, 3 araw na sila sa wilderness at walang mainom na tubig. Imagine, di ba? Dumaan ka roon sa dagat, bumuka, naging dry land, pag-ahon mo, 3 days, wala kayong mainom na tubig. Amen? Are you with me? Can you repeat after me? Sabihin nyo after me. And they went 3 days in the wilderness and found no water. Let's go to verse 23. Ano sabi sa verse 23? Now when they came to Mara, they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. Iyan yung nakita natin kagabi, yung salitang Mara. Tama? Kaya naalala ko yung message tonight. Nakita namin yan, yung Mara na yan. Okay? So, wala silang tubig for 3 days. Imagine with me. So, when they came to Mara, nakakita sila ng tubig, excited silang lahat. Tama? But they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. No? So kung may nakitang tubig man sila, excited sila dahil 3 araw na sila walang tubig, pagdating nila doon, mapait yung tubig. Hindi kayang inumin. Tama? So verse 24. Let's go to verse 24. And the people complained against Moses, saying, "What shall we drink?" Siyempre, si Moses ang pastor. Ang complaint kay pastor. Tama? Pastor, wala kaming tubig. Anong inumin namin? 25. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. Amen. So I want you to highlight, kung may Bible ko, may pang-highlighter ka, i-take note mo man. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. Ano yung pinakita? A tree. Amen? Pinakitaan siya ng tree. Now, let's continue reading. Pakibasa, when he cast it, When he cast it into the waters were made sweet. that's another very important point tonight. Bukod doon sa tree, yung tubig naging matamis na tubig. So I want you all to stick your highlighter pen dyan sa Bible nyo, kung meron kang dalang Bible, okay? Now, listen to me carefully, because I don't want you to miss this. Okay, imagine with me. The scripture says, they were in the wilderness. They were in the middle of nowhere. And they were thirsty. And definitely hungry, as a matter of fact. Hindi lang thirsty, gutom pa yan. But it says, they were thirsty lang. Yan sabi ng Bible. Uhaw na uhaw sila, wala silang makitang tubig. May nakita silang tubig, but again, it's bitter. By the way, alam nyo ba mga anak, okay lang malipasan ng gutom. Tama? Huwag lang malipasan ng uhaw. Meron ba kayo narinig na nalipasan ng uhaw? Kahit na marami kang pagkain, pag wala kang tubig, hindi ka mabubuhay. Subukan yung wala kayong pagkain, pero marami kayong tubig, buhay kayo. Tama? Importante po ang tubig. Kasi wala pa ako narinig nagsabing, alam mo, pastor, wow, nalipasan ako ng uhaw. Wala kang maririnig na gano'n. Kasi once na nilipasan ka ng uhaw, nakaburol ka na. Sigurado. Patay ka na nun. Tama? Amen? Are you with me? Now, so they are very thirsty, and so they wanted to
have some water to drink. And they came across to a place called Mara. Yung lugar na yun is a place. They got there, they found some water, at kaya nga, kahit na hindi mo makikita, pag nakita mo yung istorya niya, lagay mo yung sarili mo, uhaw na uhaw tayo, nasa disyerto tayo, nakakita tayo ng tubig, takbuhan talaga yan. Pero sadly, pagdating doon, hindi nila mainom yung water. Bakit? Kasi yung water is bitter o kampo pala. Amen. So, mapait. Alam niyo po ba, ang mapait na tubig is not good for your health? Ewan ko, may mga nurse ba tayo rin? Tama ba yung sinasabi ko? Na yung mapait na tubig, hindi mo may inom yun. Not good for your health. Tama? At kaya nga nag-complain sila kay Moses. And tonight, it's important for me to acknowledge na minsan sa buhay natin, may mga issues tayo na pinagdadaanan na nagre-resulta ng pagiging bitter mo. Amen? Amen. As a matter of fact, mga anak, listen to me, kahit na ano pang mangyari sa buhay natin, as someone who follow Christ, as someone who read and meditate the Word, as someone who has a relationship to Christ, we need to keep as possible as we can to live a life free of bitterness. Dapat wala nang bitterness sa buhay mo. Tama, follower ka na ni Lord eh. Dapat free na tayo of anxiety, free ka na of any heart pain, any depression. Dapat hindi na tumatama sa iyo yan. Hindi sila maka-amen eh, kasi feel na feel pa rin nila yung mga sinabi ko eh. Tama po ba? In our story, they went to a place where the water is bitter. And again, it's very dangerous to someone to take a water which is bitter. Hindi po maganda sa kalusugan natin yan. Because bitter water is not good for your health. And so they could not drink the water as what the scripture says. They got there because they could not drink. They start to raise a question to Moses. Tama? What shall we do? We are in the middle of this bitter water. What shall we drink? Tama? Now, I want to highlight to all of you tonight, very easy for you to experience something in life. Madali lang po. That will make you bitter. Amen? Madali lang eh. Madali ka lang maka-experience sa mga bagay na magre-resulta na magiging bitter ka in the end. Madali lang po yon. Something that your co-workers may have done to you, naging bitter ka na. Your flatmates have done something to you, naging bitter ka na. Your friends may nagawang di maganda sa'yo, naging bitter ka na. Your relatives mo, your loved ones mo, may nagawang hindi maganda sa'yo, naging bitter ka na. Tama? Even your churchmate, yung katabi mo. Even yung katabi mo, may nagawang hindi maganda sa'yo, naging bitter ka na. Tama? Sometimes, mga magulang mo, kapatid mo, asawa mo, may nagawang hindi maganda, naging bitter ka na. At sa ating mga youths, listen to me, mga youths, mga teacher nyo, mga kamag-aral ninyo, may nasabi, may nagawa, naging bitter tayong lahat. Classmate mo, that made you upset, tama? Naging bitter tayong lahat. Yung anger, yung frustration, disappointment in the core of your heart. Yung pong bitterness, madali lang niya kung gugustuhin mo. Napakadali lang maging bitter anytime. Tama? And as your pastor, as your spiritual father, it's my job to tell you na the worst element that you could have in your life is to walk around with anger and bitterness against other people. Yan po yung pinakamahirap sa lahat. The God we serve wants us to recognize that bitterness is not the order of the day. Tama? Cancel bitterness na pagpasok ng 2024. Tama? Magkakain kayo ng asukal para mawala. Tama po ba? Tingnan niyo po yung sabi ko rito. Tingnan niyo po yung sabi ko. Listen to me. Sabi ko, you will often find bitter water when you are in a wilderness experience. Tama po ba yan? Tama po ba?
Pakibasa nga, habang tinatapik mo yung katabi mo, basahin mo. Tinatapik mo yung katabi mo, sa kanya mo sinasabi. Sige, pakibasa. 1, 2, 3, go! Correct! You will often find bitter water when you are in the middle of wilderness experience. Nagiging bitter lang tayo kapag dumadaan tayo sa wilderness experience natin sa buhay. Tama? And so what's the meaning of this? Di ba? Nakakaramdaw daw tayo ng madalas na bitterness kapag may mga issues na dumadaan sa buhay natin. Like for example, you are unsure where you're going. You're unsure about what's going on. You're unsure about the future. Hindi mo alam. Wala kang alam. So, nagkikreate ng bitterness yan. Tama? Nag-aalala ka masyado sa kalagayan ng pamilya mo. Nagkikreate ng bitterness yan. Pati ang Diyos, nagiging bitter ka sa Diyos. Dahil sa nangyari sa buhay natin. Tama? Nawalan ka ng trabaho habang may sakit yung anak mo, nagiging bitter ka sa management ng trabaho mo. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalin ngayon. May sakit po yung anak ko. Nagkakaroon tayo ng bitterness, tama? Nalaman mo na hindi ka pala nag-iisa sa puso niya. Naku, may bitterness yan. Tama ba? Matinding bitterness yan. Somebody does something that causes you so much pain to your heart. Diyan po nagsisimula yung bitterness. Amen? May mga taong gumagawa ng gulo behind you. Bitterness yan. Tama po ba? That will cause you grief, that will cause you frustration. Kaya ka tayo nagiging bitter, tama? But later on, in the middle of this bitter water, sa kalagitnaan ng kanilang pangailangan ng tubig na may inom, yung mga Israelites po, check this out. Meron po nangyari. Yan po yun. Yan yung image nila. Tama? Nung naghahanap sila ng tubig na may inuman, may nakita silang water pero mapait. In the middle of their wilderness experience, they are very thirsty. They came to a place with water called Mara, but the water that they wanted to drink is better. So God responded to them and gave Moses some instruction. Pumasok na yung Diyos sa sitwasyon nila. Ano yung sabi? Pakibasa nga. So he cried out to the Lord, si Moses, and the Lord showed him a tree. Sabi nyo nga, a tree. When he cast it into the waters were made sweet. Amen? Sumagot po si Lord. Ang sabi ni Lord, hallelujah, sabi niya, the Lord made the first step. The Lord showed him a tree. Sa kalagitnaan ng trouble nila, sa kalagitnaan ng area nila, may sinabi si Lord kay Moses. May ipinakita siya. The Lord showed him a tree. Tingnan niyo yung tsura ng tree. Tama? Can you repeat after me? Tree. Isa pa, a tree. That is the tree that the Lord has showed him. Tama? Amen? The scripture says when Moses cast the tree into the waters, nung inilubog niya yung tree na yon, pinakita ng Diyos sa kanya, the waters were made sweet. Nagbago. Yung mapait naging matamis. The water changed from bitter to being sweet. And praise the Lord. Glory to God for that. Tama? Kasi ang Panginoon talaga hindi nagkukulang sa kalagitnaan ng pangailangan ng kanyang mga anak. Tama? So what is the revelation of the Lord right now sa ating lahat? Listen to me. Look at me. I want you to understand, mga anak, that God has the capacity and the ability. He's able. He can do it. There is nothing too hard for God. Tama? That if you put a tree in your water, hello? If you put a tree in your bitter water, ano mangyayari? What do you mean to say, Tatay Reb? Here, listen to me. That if you put a tree in your water of bitterness, it will change it from being bitter into being sweet. Amen? So, anong ibig sabihin? Mga anak, what I'm trying to say is, when you grab and get a hold of a tree of Calvary, hello, the cross of the Lord Jesus Christ, and accept Him in your life truly, and truly believe that His death on the cross makes a difference in your life, it will change the bitterness in your life to a sweet thing.
Amen? Tama, magkakaroon ng matamis na pangyayari sa buhay mo, hindi lang pati bitterness. Tama? Come on, give Jesus a big clap offering. Come on. Sabi ko kanina, it's very easy for us to become bitter. Madali lang po, it's very easy for us to become angry. Tama? Madali lang magalit, to become frustrated. It is easy for us to be mad to other people. Madali lang yan. Sobrang dali lang kasi gusto mong magalit, nagagalit agad tayo. But once you recognize that there is a tree bigger than what people did to you, or said behind you, or said about you, on how they treated you, there's something much bigger than that. And that tree was the cross of the Lord Jesus Christ. Tama? Kaya nagbabago ang buhay natin. Kaya po nababago yung buhay natin from old to new one because of the tree of the Lord Jesus Christ. Because of the cross of the Lord Jesus Christ. Amen? Yung cross na ginamit niya para siya magpapako doon. Now, for your sins to be forgiven. Are you there? So that your bitterness can turn into a sweet waters. Tama? Kaya nga po dapat wala nang nagbibitter-bitter sa atin. Kay Lord ka na eh. Tama? I don't know to whom I'm preaching here tonight, but if you think if that is for you and you receive that message, come on! Give Jesus an non-stop of praise right now! Tama ba? Makinig mabuti mga anak, the wilderness journey that you're going through is preparing you for your promised land. Amen? Ito po yung pagkakaintindi ko rito. Tandaan nyo po, ang pagpunta natin sa promised land is may mga bitterness, may mga rough road kang dadaanan. Tama? Kaya tonight, I called it point number one, the road to wilderness. No po? The children of Israel is on their way to the promised land. Ito yung road to wilderness. Papunta ka doon sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Hindi po easy way yan. Marami ka talagang pagdadaanan. And the journey for them to reach the promised land is maraming rough road, maraming bitterness experience. Amen? Maraming lubak, marami kang mararanasan on your way to your promised land. You need to be strong sa iyong paniniwala. Tama? Kaya nga sabi ko, road to wilderness. But one thing that I want you to remember, everybody, sabi ko rito, the wilderness prepares you for the promised land. Amen? Kung meron ka man pinagdadaan ng marami, again and again and again, on the way, makakaranas ka ng mga tough experiences. Makakaranas ka ng mga hard time. Hindi po talaga ganun kadali. Makakaranas ka ng mga difficulties. Experience mo talaga yung wilderness kapag papunta ka kay Lord. Hindi po madali ang pagpunta kay Lord, tama? But the road to the wilderness led them to a place being prepared by God to them. Kung ikaw naghahangad ng promised land ni Lord, huwag mong iisipin na hindi ka dadaan sa training. Patatatagin ka ni Lord through those wilderness experiences. Tama? On the way tayo roon eh. Kaya po maraming wilderness experience. Sa haba ng journey nila, sa dami ng naranasan nila, hirap, hindi po naging madali. But inihanda sila ni Lord dahil yung wilderness experience na yon na nagpatatag sa kanila. Alam niyo po ba sila na 40 years pa yan sa wilderness eh. Bago sila nakapasok doon sa promised land, kasi sobrang tigas ng mga ulo nila, yung gate ng promised land, nandiyan na lang sa wall na yan, sobrang tigas ng ulo, pinaiikot pa sila ni Lord papunta sa wilderness for 40 years. Kaya yung mga original na yan, yung mga original na yan na lumabas ng Egypt, hindi na po nakatuntong ng promised land dyan. Ang nakatuntong na lang yung mga apo, yung mga anak nila, yung mga ipinanganak doon sa wilderness. Namatay na silang lahat doon. Supposed to be, nakarating na sila sa promised land. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Tama? Baka hindi ka makarating sa wilderness mo, sa promised land mo. Tama?
Huwag pong matigas ang ulo natin. We should become obedient to God. To your cell leader, to the authority of the church, Panginoon, di ba? So remember this, mga anak, there is a promised land God does for you. May destiny si Lord for you. Merong promised land si Lord for you. But you must be aware that maraming bitterness experience. Tama? Marami kang dadaanang bitterness experience. At kung hindi ka magpapakatatag, hindi ka makakarating sa promised land. Baka ikamatay mo yung pagpunta roon. Tama? Listen to this. You gotta go. Makakarating ka doon sa promised land, but you got to go by and through the wilderness experience. Kagaya ng naranasan nila, tama? All of us needs to go on that route. Hindi ka pwedeng makarating doon sa promised land ni Lord sa'yo na hindi ka dadaan sa rutang yon. Dadaanan mo yon. Amen? Hindi pwedeng hindi. Hindi po easy ang pagpunta sa promised land. Bago mo matanggap yung promised land ni Lord, marami ka munang dadaan ng pagsubok. Are you with me? Nakikinig po ba kayo? Because wilderness experience is our preparation for the promised land. Tama? Are you with me? Sige, tap the shoulder of your neighbor. Sabihin mo ganito, yung may conviction. Sabihin mo ha, kaya pala dumadaan ka sa wilderness kasi on the way ka sa promised land mo. Ayan. Sa kabila. Baka hindi niya narinig. Kabila naman. Sabihin mo, kaya pala dumadaan ka sa wilderness kasi on the way ka sa promised land mo. Sige, palakpakan nyo nga si Lord. Grabe, no? Kaya huwag kang susuko. Yung iba sumusuko na eh. Huwag kayong susuko. On the way ka sa promised land. Tama? But do you know, that's not the only thing the wilderness does. Hindi lamang po yun. Hindi lamang po yun. Kasi po, may meaning yung salitang wilderness at may revelation pa si Lord. Tingnan niyo po. This time, basahin natin sa Book of Matthew, no? Book of Matthew. Sige nga, pakibasa nga, anak. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Oy. Judea, Ando na naman yung salitang wilderness, no? And then verse 2, and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. verse 3, For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight. Okay, so nakita natin salitang wilderness dito sa part ni John the Baptist. No, si John the Baptist, alam niyo po ba na si John the Baptist was once mentioned by the scriptures na isa sa mga greatest na nabuhay na tao? Amen? Tandaan niyo yan, ha? Yung binasa natin, ha? Pakita ko sa inyo. Nakita ko po ito sa Matthew 11:11. Pakibasa nga, anak. I tell you the truth, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is. So what is my point? The Bible says he was one of the greatest. God anointed him to be a great preacher. He was one of the greatest, kaya nga si Jesus sa kanya nagpabaptize eh. Tama? Sa halip na si Jesus ang magbabaptize sa kanya, siya pa ang nagpabaptize kay John the Baptist. Tama? But listen to this. The scripture says, he came out of the wilderness experience. Sabi kanina, di ba? Tama? Are you with me? So, si John the Baptist mismo, he went through the journey of the wilderness. Nakita natin na siya mismo, nag-came out siya sa wilderness experience. But, nagkaroon siya ng great ministry. No? That has produced in him while he was in the wilderness. So, paano siya sinabing great? Paano siya sinabing great? Matthew 11 na to, Matthew 3 sinabi kanina. So, lumabas siya roon sa wilderness experience, kaya siya nagkaroon ng great experience. Tama? So, my point number 1 earlier is that the wilderness is preparing you for your promised land. But point number 2 is, the wilderness produces great ministry. The more na marami kang pinagdadaanan, the more tatatag ka sa ministry pinagkakatiwala ng Diyos sa'yo. Tama ba? Because you cannot handle the ministry without proper training. Lalo na emotionally. You cannot handle the ministry without it.
Si Moses, 40 years sa wilderness bago siya ginawang pastor. Hindi po madaling maging pastor, amen? Sa leader ka nga lang, hirap ka na eh. Sa leader, come on, talk to me. Tama? So the wilderness is preparing you for a ministry. John the Baptist has a great anointing in his life. Matthew 11:11 says, he got there by his way of his journey through the wilderness. Tama? Yung wilderness experience niya, kaya siya naging great sa kanyang ministry. Tama po ba? Tandaan niyo po, when you come out of your wilderness experience, listen to me, maganda to, through wilderness experience, like what happened to John, you will produce and have a great ministry. Tama? Yung pinagkakatiwala sa'yo ni Lord, lalong gaganda, lalong titibay kang hawakan yan. Why? Because dumaan ka sa maraming wilderness experience. Nalagpasan mo lahat yon. So this year, 2024, I need you to understand, hindi natin isusuko ang ministry natin dahil nasa wilderness ka. Tama? Hindi natin isusuko yung calling natin dahil dumaranas ka ng wilderness experience. Hindi natin susukuan yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Why? Dahil marami ka lang dinaraan ng wilderness experience. Hindi natin susukuan yon. Kasi it will help you to produce a great result in handling the ministry. Tama po ba? May kausap po ba ako rito? Yes. O, sabihin mo sa katabi mo, isa-isa lang ha. Sabihin mo ha, di ba gusto mo maglingkod kay Lord? Yung may conviction. Yugyugin mo yung balikat. Sabihin mo, di ba gusto mo maglingkod kay Lord? O, okay lang na nasa wilderness experience ka. Dahil kapag nalakpasan mo yan, magiging matagumpay ka sa ministry mo. Ayan. Amen. Palakpakan nyo si Lord. Yung matinding palakpak para kay Lord. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Again, if you are experiencing wilderness in your life, that wilderness is preparing you for the promised land, but also preparing you for a great ministry. Amen? Alam niyo po, bago po ako pinadala ni Lord dito sa Abu Dhabi, wala pang LRC noon, ha? Bago po ako pinadala ni Lord sa Abu Dhabi, dumanas po ako ng wilderness experience, 1 year and 8 months. Yung iba sa inyo, alam na yan. Paano nangyari? Dati, laki na ng sweldo ko sa Zayed University, bigla akong tinanggal. 2 beses ako tinerminate at tinanggap eh. Dati sa Dubai, maganda na sweldo ko po, nasa 10,200 na. Bigla akong tinanggal, pinalitan ako ng lokal. Pagkatapos, dahil wala akong experience, saan ako pupunta? Wala, di ba? So ngayon, sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho sa FedEx. Gusto ko sa FedEx, sabi ko. Yun talaga yung hiningi ko. Bakit? Kasi naglalaro kami ng basketball sa FedEx eh. Nakita ko yung mga Pilipino ron, ang gaganda ng mga kotse nila. Nakaporma lahat. Pagkatapos hindi lang yon, yung pamilya nila nandito lahat. So sabi ko, Lord, gusto ko sa FedEx. Anong trabaho sa FedEx? Courier. Yung courier, magdadrive ka lang, magde-deliver ka ng package, tama? So sabi ko, Lord, gusto ko dito. So noong mga bandang 1 week na lang, naglaro kami ng basketball nung weekend, may hiring pala. Nagpasa ako ng CV ko the following weekend, the following week, na po, yung Monday, nagpasa ako ng dumaan ako roon, pinasa ko. Hindi pa ako nakakarating ng parking ng Zayed University. Tumawag na. May interview raw ako bukas. So to make the long story short, natanggap po ako roon. Ngayon, na hindi ko po alam ito. Ito po hindi ko alam. Na ang sweldo pala is, magkano? 1,800 lang monthly. Galing na ako ng 10,200. Paano babayaran yung loan? Paano babayaran yung credit cards mo? Paano? Amen? Are you with me? Now, ito yung wilderness experience. Bukod doon sa napakahirap ng trabaho, nagulat ako kasi ang courier pala, hindi madali, lalo na pag summer. Di ba? Kasi lalabas-labas ka, nasa labas ka lang. Alam niyo po ba yung mga taga-FedEx, hindi ako nagpo-promote ha, yung meron silang machine dito, yung po is timer yon. Pag ikaw nag-deliver sa occasion building at magdi-deliver ka doon sa may tourist club, kailangan kontrolado mo yung oras mo. Hindi ka pwede manigarilyo, hindi ka pwede magkape.
Kasi kitang-kita yon. Yung deliver mo dito sa occasion building, sa next na pupuntahan mo, alam nila kung gaano kalayo yon, makikita lahat daw kung gaano katagal ka. So, hindi madali. Lalo na kung hindi mo alam ang location. Paano ka de-deliver? Nakita mo lang address. Occasion building. Saan yung occasion building? Di ba? Alam mo yung occasion building kasi di tayo nag-church. Pag may sinabing building na hindi mo alam. Ang hirap po. That's number 1. Number 2, 1/8 lang sweldo. Wilderness experience yun. Kay Lord na ako noon, ha? Active akong elder ng church. Active po ako noon at saka head ako ng evangelism ministry. Tingnan nyo, ha? So, noong mga time na yon, hindi ako pwedeng umabsent sa gawain kay Lord kasi ang dami namin ginagawa. Pero ang tanong, paano mo hahabulin yung sweldo mo dating 10,200 na ang sweldo mo 1/8 lang? Paano mo hahabulin? Paano ka mabubuhay? Sagot. Ngayon, eto, meron pong nakaalalay si Lord sa sitwasyon. Kasi po nalaman ko na meron 2 years na probationary period. So yung 2 years na yon, ang sweldo mo 1/8 pero 4 na oras lang. Pagkatapos ng 4 na oras, overtime ka na according to UAE law. Amen? So, siguro, kung si Hans yon, hindi si Bobby, si Hans, no? Sasabihin niya kay Pastor Bob, bibitaw muna po ako. Na, kunyari lang ha, kunyari lang. Pastor Bob, hindi mo na po ako attend ng church. Hindi mo na po ako attend ng cell group. Hindi po na po ako attend ng... Bakit? Kasi po inahabol ko yung sweldo ko, ang dami ko pong utang. Tama? Kasi mag-overtime ka. Hahabulin mo yung dati mong sinusweldo kasi kailangan magbayad ng loan at credit cards. Tama? That was my wilderness experience. Pero po hindi ko binitawan ng ministry. Hindi ako bumitaw. Nakipag-usap ako doon sa boss ko, boss, ito po yung araw na may ministry po kami. Meron po ang ginagawa sa church. Pwede po bang gentong araw, 5:30 pa lang po, last na yon, uwi na ako. Pero po pag wala, kahit po hanggang 12:00 ng gabi, pwede po ako. So pag walang ministry, 11:00 hanggang 12:00 ng gabi ang uwi ko. Simula ng 5:00. 5 to 11:30 in the evening or 12 midnight, umuwi ako ng bahay. Simula 5:00 ng umaga yan. Kinabukasan, 5:00 na naman. Salamat sa Diyos, pinatatag niya ako roon. Bakit? Kasi kailangan ko habulin yung dati kong kinikita, tama? Pero hindi ko ginibap yung ministry. Hindi ko po ginibap. Alam niyo po ba na darating ako sa mga gawain, naka-uniforme ako? Kasi uniforme ng FedEx, dark blue, yung pantalon. May kita niyo dyan, may mga puti-puti na parang asin. Bakit? Pawis na natuyo. Grabe po yung trabaho namin. Ang hirap, lalo na pag summer. Lalaki ng mga van nila, wala po motorsiklo ang FedEx, wala. Lahat van. Mautak sila. Mautak po sila, wala silang motorsiklo, lahat van na malalaki. Paano kung pupunta mo naman pani-envelope lang, okay lang sabi ng management. Paano kung pag may pick-up na malaki and dala mo motor? Mautak sila. Paano pag nga naman merong malaking box, ang area mo, motor lang ang dala mo. So lahat po kami naka-van at wala kang katuloy, ikaw lang mag-isa. Naranasan ko pong pumikap ng 680 kilos spare parts ng mga sasakyan. Grabe, ang bigat, nakalagay sa sako. Ang parking ko, layo, 2 kilometro na lakarin. Summer na summer. Umiyak ako kay Lord noon. Sabi ko, Lord, napakahirap naman itong trabaho itong binigay mo sa akin. At the back of my mind, sabi niya, ano bang hiningi mo? Sana ibang hiningi mo. Sabi mo, FedEx eh. Tama? Kaya wag niyong bibiruin si Lord. Yung ihingin nyo, siguraduhin yung tama. Amen? So, doon po ako dumaan. For 1 year and 8 months, nandun ako sa ganung trabaho. Doon ko po naranasan yung pinapasa ko ng Friday, 2 Friday, 3 Friday, hindi na ako nagpabisa. Sabi ko, kasi kailangan ko mag-church, kailangan ko sa trabaho, kailangan ko mag-church sa church sa every Friday. Ginawa ng management, binigyan ako ng day off na Friday. 2 Friday lang ako nawala sa church. Yung lagi ko kinukwento. Now, tingnan nyo ha. Yung wilderness experience, padadaanin ka ni Lord dyan para tumatag ka. Now, tanungin ko kayo. For example, si Pastor Bob, o hindi pa ako pastor noon, halimbawa si Brother Bobby, tumigil sa gawain. Inuna lang yung pagkita ng pera. Inuna lang yung
kailangan habulin niya yung kita ng pera na wala na siya sa evangelism, na wala na siya sa music team, na wala na siya sa church mismo. Tingin niyo may LRC ngayon? Wala. Walang LRC. Kasi po, nung kalagitnaan na, nung 1 year and 2 months na ako roon, na-promote akong pastor. Nandun ako sa FedEx, na-promote ako. At pagkatapos noon, bigla akong tinawagan ng Zayed University, nilagay ako ng Abu Dhabi. At doon nagsimula yung LRC. Amen? By the way, hindi ko po naikwento sa inyo, si Christina May, ang visa niya, may expired ng, si Grace noon, meron pang 3 taon, kare-renew lang yung visa niya nung nalipat ako sa FedEx. Si Tina May, meron lang 2 years. So, 1 year and a half po, 1 year and 8 months sa kanya nung lumipat ako. 2 years ang regularization. Pag 2 years mo na, magiging 8,000 yung sweldo mo, pwede mo na silang bisahan. During that time, 1.8 pa lang. So pagdating po nung time na yon, na nakita ko yung visa niya, may expert na nag-aaral siya, tumawag ako sa FedEx, sa operation manager, sa mismong operation manager na Amerikano, hindi po ako binigyan ng chance. Sabi, meron ka pang 4 na buwan, mabibisahan mo rin yan. Paano po yun, nag-aaral yun? Anak ko, papa. Hindi, matatapos din yan. Wala kasi kami pwede ibigay sa'yo Talagang maghihintay ka ng 4 months. At dahil doon, may panaginip ako, nakikita ko yung mukha ng supervisor ko sa Zayed. At tinawagan ko yung Zayed, tinawag ulit ako. Nung tumawag ako sa kanya, sabi niya, pumunta ka rito, bibigyan kita ng trabaho. Yun ay binigay sa akin, yung promotion. Kita nyo? Kung si Tina May, yung visa niya is aabot ng 2 years, hindi tayo magkakilala ngayon. Nasundan niyo po? Kaya ako tumawag sa Zayed University kasi yung visa niya expired na. Kasi po, nung lumipat ako sa FedEx, 1.8 lang sweldo ko. Kasi po, government yung Zayed. Pagkatapos yung FedEx is ano tawag doon? Hindi. Yung hindi dumadaan sa immigration yung visa nila, pre-zone, hindi po kinancel yung visa nila. Kita nyo, ang sweldo ko 1.8, ako lang may visa, yung visa nila, Zayed University pa. Sa kaya kung titingnan mo, bird's eye view, si Lord talaga ang gumawa doon. Tiningnan niya ako yung stamina ko, tiningnan niya ako yung perseverance ko, kung mawawala ako doon, na ganito lang ang sweldo mo. Grabe po, grabe si Lord. So, nung nakapasa ako sa training na yon, nung tumawag ako sa Zayed, kasi hindi siya kayang bisahan, tumawag ako sa Zayed. Sabi nung Zayed, bumalik ka na rito, bibigyan ka namin ng promotion. Hindi ka pa pala okay dyan. After 1 year and 8 months, bumalik ako, pinadala ako na Abu Dhabi, kaya may LRC ngayon. Tama? Hindi ka kasi pwedeng gawin ni Lord na pastor na hindi ka dumaan sa wilderness. Tandaan niyo yan. Dadaan at dadaan ka sa wilderness. Pinadaan po ako ni Lord doon sa wilderness, 1 year and 8 months. At salamat sa Diyos kasi hindi pa ako ginagout noong mga panahon na yon. Imagine mo, nasa FedEx ka, sumpungin ka ng gout, paano ka magde-deliver? Amen ba? Tama. So napakabuti po ng Diyos. Ganun po ang Diyos pag gumalaw. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang wilderness experience, papunta sa promised land mo yan. Papunta yan sa great ministry. Amen po ba? Diyan ko nagawa itong message na to. Palakpakan nga natin si Lord na matindi-matindi. Come on. Bibigyan ka niya ng great ministry kapag nalagpasan mo yung wilderness experience mo. Tama? Imagine niyo kung bumitaw ako noon, wala na. Hindi tayo magkakilala ngayon. Hindi po ako bumitaw. Dire-diretso lang ako. Amen? Amen? And listen to this. Listen to this carefully. Every one of you has a ministry. Every one of you. Even you young people, mga young people, look at me. Lahat kayo may ministry. You have a ministry in your school, in your college, in your community with your friends. You have a ministry. Amen? Sa loob ng bahay nyo, meron kayong ministry. Amen po ba? And even each and every one of us, all of us has an assignment from God. We have a great assignment from the Lord. Hindi mo na kailangan tawagin ka reverend, hindi mo na kailangan tawagin ka pastor, hindi mo na kailangan tawagin primary leader ka. You don't have to go by those title. Hindi mo kailangan yon. In fact, the truth of the matter is, sabi rito,
When you repented, you have a call upon your life to do incredible things. Nung palang mga panahon na nagrepent ka rito, tinanggap mo si Lord, nagsimula na yung assignment mo without you knowing it. Amen. Tama? At huwag mo sabihin, hindi ka kasama kasi wala yung picture mo dyan. Kasama ka. Pastor, wala naman yung picture ko dyan. Hindi ako kasama roon. Hindi, kasama ka, nak. Hindi lang nagkasya yung camera. Tama? Tama ba? Amen? Mga anak, remember this. This 2024, I want you to understand that God has an assignment for you and for your life. For your future. Meron siyang assignment. Kaya itong 2024, dapat really, the oldest gun, the newest come ka na. Hindi pwedeng paupo-upo lang tayo, tama? And you then have to wait until you reach a certain age. Sabi ng mga youth, Pastor, bata pa ako, mga anak, look at me. Si Tina May, yung ate nyo, na-promote niya, na-ordain niya 7 years old sa music team. 7 years old yan, na-ordain. O, wag niyo naman sabihin na matanda na po. Hindi ka matanda. Si Abraham, 99 years old, yung tinawag ni Lord. So, anong excuse mo? Tama? Anong excuse mo? Si Abraham, 99 years old, yung tinawag ni Lord. Amen. Nandiyan ba kayo? You don't even have to wait until you are promoted and ordained with the title in the church. Hindi mo kailangan yon. Lahat tayo may assignment. Tama? Amen. Sa mga kabataan, you don't need to wait until you graduated from school. No, mga anak. You have an assignment. And that's the reason why you're sitting there. Amen? That's the reason. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Tama? I was 35 years old and tinawag ako ni Lord, kayo ang babata nyo pa. You will do great things better than us. Tama? Ang babata nyo pa. Kailangan lang lagpasan nyo lahat ng wilderness experience sa buhay nyo. Dahil hindi kayo exempted doon, pero you are protected by God. Not only you, but all of us. Amen? Palakpakan niya natin si Lord. Come on. Amen? Again, mga anak, you have a call upon your life to do incredible things. But, listen to me, you need to go through the wilderness experience. Dadaan ka sa wilderness experience. Hindi po ganun kabilis. I know you don't want to, I know that you don't know what the future holds. Wala tayong alam sa future. Hindi natin alam yung destiny natin. But the Bible says, as we have seen it, John the Baptist came from the wilderness experience. Tama? Naging maganda yung takbo ng ministry niya dahil doon. Amen? So tell the person next to you, you have a great assignment in your life. By the virtue of wilderness. Yan. Amen? Sino may natututunan tonight? Tama, palakpakan natin si Lord. Come on. So last. Let's go quickly to the third one. Basahin po natin Luke. This time Luke. Pakibasa, anak. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Oh, sino na example natin dito? Si Jesus na. Si Lord na to. Tingnan niyo po sabi dito, Jesus himself often withdrew in the wilderness and what? Prayed. Ang Panginoon mismo, He understood something about the wilderness experience. Siya mismo, amen? And a lot of us, lahat tayo, we don't know, we don't recognize, we don't understand, we don't comprehend what is the meaning of wilderness. Hindi na, ayaw natin pagsalitang wilderness na. We're trying to avoid it. We don't like it. We never even want to dream of it. But the Lord, our Lord and Savior, si Jesus mismo, ang sabi diyan, He Himself often withdrew into the wilderness and prayed. Kung babasahin niyo po yan, bakit po ginagawa ni Lord yan? Kasi ayaw niya nang may istorbo. Ayaw niya nang may distraction. Ayaw niya nang may mga parasi, yung mga sahendrin, ayaw niya yan. Yung mga religious leaders, ayaw niya. Kasi gusto niyang manalangin sa kanyang Diyos Ama. Tama? Amen? So, walang pariseyo dyan, walang istorbo, kaya gusto niya sa wilderness. At pag sinabi mong often, meaning, madalas. Madalas siya nagpupunta doon sa wilderness. Pumupunta siya doon sa experience na yun. In fact,
Because of that wilderness experience, nagkaroon siya ng private time to talk with God the Father. Tama? Amen po ba? So, if you will read Luke chapter 17, pagkatapos sa 16, hindi ko na po ilalagay, Luke chapter 17, Luke 5, verses 17, hanggang 26 po, pagbabasahin nyo, after niya mag-pray, kung naalala nyo, nagpunta po siya sa isang bahay na cell group. Amen. Nagse-cell group sila sa loob ng bahay na merong isang tropa ng mga kalalakihan na may dalang stretcher, may nakasakay na paralyzed man. Habang nagsasalita siya, nag-uumapaw yung cell group nila, ang daming tao, hindi nila maipasok yung pilay na paralyzed na tao, ang ginawa nila, inakyat nila sa bubong, binutas sila yung bubong. Naalala niyo yung kwentong yon? After nito, yun ang nangyari. So ano revelation natin dito? Ano po revelation ni Lord sa atin? No, ano pong sinasabi ni Lord? Tingnan niyo po. Sabi ko po rito, the wilderness produces power. Tama? Healing power. You're gonna have anointing and call in your life. And it's all about the virtue of wilderness. Kung ikaw merong solid na relationship kay Lord, sa Diyos Ama, marunong ka mag-pray, matatag ka, yung anointing nasa iyo. Kasi meron kang malalim na pananampalataya sa Diyos. Tama? So what is that I'm trying to say to you tonight? What is the final reminder of the Lord to each and everyone to us sa gabing ito? From the experiences of journey, or from the experience of your journey with faith on God, for whatever this is that you're going through, ano man yung nakaka-frustrate sa'yo, ano man yung nagbabother sa'yo, ano man yung mga tanong na meron ka, whatever uncertainties na meron ka, ito pong year 2024, gusto sabihin sa'yo ni Lord sa gabi ito, gusto niyang lakaran yung journey mo, yung calling mo, kahit na may wilderness ka. Dahil yung wilderness mo, wag mong tingnan ng pangit, makakatulong sa'yo yan. Tama? Hindi na ako magpapatuloy kasi ang pangit na nangyayari sa buhay ko. Lakaran mo yan kasi yung wilderness experience yan ang magpapatatag sa'yo. Tama po ba? Can I call Maki please, yung nagpapiano kanina? Dahil sa taong ito, tandaan niyo po, sa taong ito, ang sabi ni Lord sa atin, I'm going to do a new thing in your life this 2024. May maganda siyang gagawin. You may have been in the wilderness a long time, parang ang tagal mo na dyan. Sabi ni Lord, I'm gonna do a new thing for you. Tama? Maaring matagal ka na sa sakit na naramdaman mo. Ang sabi ni Lord, I will gonna do a new thing for you. Tama? He says, I will even make a road in the wilderness. Gagamitin niya pa yung wilderness. Bibigyan niya pa ng road papunta sa wilderness. Tama? He's gonna create a road in the wilderness for you. Tingnan niyo po. Dumadaan ka sa wilderness, sabi ni Lord, gagawa ako ng daan for you. Alam niyo po ba yung message ni Lord tonight? Pinasasabi po ni Lord tonight, listen to me carefully, napakalinaw po ng message ni Lord. At sabi niya po, whatever your challenge is, whatever your issues is, whatever your problem is, don't worry. Because the Lord will gonna do something new in your life this 2024. Amen? Come on, palakpakan niyo si Lord. Tama? Maaring hindi mo nakikita, but it will spring forth. Bigla na lang yung lalabas sa mukha mo. Sa harap mo mismo. Magugulat ka na lang. Mararamdaman mo, makikita mo, He will create a path that designed to connect you with people. Kung mga naghahanap ka ng trabaho dyan, mga naghahanap ng trabaho, taas ang kamay, the Lord will make a design to connect you to the right people. Amen? People na makakatulong sa'yo para makakita ka ng magandang trabaho. Yan ang ibig sabihin niyan. Tama? Mga people na makakatulong sa'yo para ma-recommend ka sa magandang trabaho. People na gagamitin ni Lord sa'yo para ma-bless ka sa buhay mo. Tama? Para sa mga first-timer na andito, people na tutulong sa'yo para lumago ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen po ba? Music team, bakit dito music team? Mga anak, this New Year 2024, don't forget, God will put you in contact with people that will map out your destiny. Yung mga tao na kukontakin ka para daling ka doon sa tamang contact na tao
para paguhin at pagpalain ang buhay mo this year 2024. Amen? To communicate with those people na kailangang maging komunikado ka sa kanila. God is going to put you in a place where you are going to reach your destiny this 2024. Mga anak, you need to believe on that because the Lord is telling me very clearly na lahat tayo, amen, in His perfect will and perfect timing, pagpapalain ni Lord this 2024. Amen? Huwag mo lang titingnan yung wilderness as pangit. May nangyayaring pangit, huwag mo titingnan pangit. Tinuruan tayo ni Lord na yung wilderness is journey papunta sa promised land mo. Dahil yung wilderness pala is journey para gumanda ang ministry mo. Na yung wilderness pala is journey para lalo kang maging anointed na tao. Tama? Are you with me? Naririnig niyo po ba ako? So this 2024, don't be frustrated. Don't be worried. Don't worry. Don't be down. Don't be angry. Don't be bitter. Tama? Huwag mong isumpa ang Diyos dahil ang pangit na nangyayari sa buhay mo. Yung wilderness na yan ang magpapaganda sa'yo, yan ang magdadala sa promised land mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Dadaling ka ni Lord sa promised land mo. Mga anak, I don't know to whom I'm preaching to, but if you think you receive that, I want you to shout aloud, Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo nga po tayo lahat. Tayo lahat. Sige po. So, if the Lord will give you a journey to your promised land, hinanyo ko tayo. Tandaan nyo po, sa narinig natin, ngayon 2024, before we leave this place, going to a much bigger place, you must bless the Lord forever. Tama? Are you with me? You will trust Him at all times. Why? Because He has delivered you from all fear and has set your feet on a rock. Amen? Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Come on.